Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Ella ni Bensal, and this evening sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening. Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers. So, sana po kayo ay nasa magandang kalusugan. Yes, magandang kalusugan ang hangad nga po natin sa lahat, ano. And speaking of kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Yan po ang ating focus. Pinaka-topic po natin ngayong gabing ito, harm and benefit of meat. Para po sa atin, Doc, hilig pa naman din natin kumain ng meat o karne, ano. Pero ano-ano nga po ba yung mga types of meat na masasabi nating pasok dun sa kategoryang healthy siya, ano, at ligtas? Okay, syempre, when we talk of meat, we sabihin ho, yan yung flesh ng animals na kinukonsume ho natin. Primarily, yung kanilang buto-buto, yung mga fats, also yung mga organs, internal organs nila and blood. Now, ang meat ho, hindi ho siya pare-pareho. So, meron ho tayong tinatawag na red meat. Pag sinabi hong red meat, ito po yung mga beef, pork, lamb, and goat. And tinawag ho silang red meat kasi mas mataas yung myoglobin content niya, which is yun ho nagbibigay ng darker color sa kanila. Di ba pag tinignan nyo ang meat pagkahilaw, mas reddish pati ang beef kumpara ho sa mga manok. Di ba? So, pag white meat naman ho, ito yung galing sa mga poultry like chicken and turkey, no? So, lighter ho ang color nito dahil lang sa mababa ho yung myoglobin level. Yan ho yung protein that is found sa mga striated muscles ng living things, no? Okay. Pag mataas ba, Doc, yung myoglobin, ibig sabihin, di ba, mas makulay, mas malasa rin ba siya, Doc? Exactly, yes, no? So, kaya yung mga mahihilig sa red meat, parang natatabangan sila pagka chicken, no? May mga ganun, mas gusto nila talaga yung beef and pork. And aside from that, meron na rin tayong klase ng processed meat. So as it says, na process na ho ito, no? Na preserve na ito by different methods like kinukured, ini-smoke, no? Ito ho yung mga sausages, bacon, hotdog, salami, no? Mga process na po yan. And ito siguro hindi common sa pagdinig ng iba. Game meat. Ito ho yung galing sa mga wild animals like deer, boar, at certain birds. So may tawag ho dyan, game meat. Kaya lang, siyempre, bihira naman ho nating makonsume yung mga ganyan. Siguro yung mga nasa provinces, forest, no? Alright. So, pag-usapan natin yung mga nutritional benefit niya, Doc, ano, lalong-lalo na dun sa white and red meat na karaniwan ina-avail natin sa wet market. Yes, okay. Kaya ho, ang topic natin is harm and benefit. So, ang pagkain ho ng meat, so may maganda, may hindi rin ho maganda. So, unahin ho natin yung nutritional benefit. Of course, sa protein content ho, isa ho ang karne sa pinakamataas ang protein content. And syempre, ang protein, di ho ba, yan ang pampatalino, yan ang pampatangkad, pampalakas, pampamuscles, yan ho nagpapahilom agad ng mga sugat natin, no? Sa meat ho, it contains essential amino acids. Kumpleto ho yan sa essential amino acids. Ang amino acid kasi natin sa katawan, dalawa, no? Merong essential and non-essential. Yung non-essential ho, yun yung kayang i-produce ng katawan. While yung essential, yun ho ang hindi kayang i-produce ng katawan. So, kailangan natin ng exogenous source. So, yan ho. So, hindi nagagawa ng katawan, yung essential, ayan ho, ibibigay ho sa atin yan ng meat. So, yung kakulangan ho ng amino acid, ayan, isusupplement ho sa atin ng pagkain ng karne. Essential amino acids. And sa vitamins, very rich din ho ang meat sa B vitamins, especially B12. Kaya if you notice,
ang vegetarian, nagkukulang ho sila sa vitamin B12. Kasi ho, wala yan masyado, o meron man, konti lang ho sa mga gulay, but mas mataas ho ang B12 na nakukuha natin sa meat. No? And sagana din ho yan sa zinc, phosphorus, and selenium. Now, sa calories, high ho ang caloric content kasi ho high ang saturated fat level. So, syempre ho, pag sinabing saturated fat, hindi ho siya gaanong healthy kasi yan ho yung nagbibigay ng pagtaas ng ating bad cholesterol, no? While ang white meat, lower ho ang saturated fats and total fats. So mas lean ho siya, mas kaunti ho ang taba niya. And sa calorie naman din ho, mas mababa din ho. Kaya yung mga nagda-diet, nagmi-meat sila pero white meat lang. More on Vitamin, chicken. oo, chicken, no? But sa vitamin, may B content din ho siya pero mas mababa ho in amount than red meat. Pero good source naman ho ang mga chicken ng vitamin B6. Okay. No? So, para nga po, Dok, sa mga nagpo-protein diet, 'di ba? Ano nga po ba yung cooking method na maire-recommend natin para mas matiyak na healthy at hindi mababawasan ng nutrients yung kanilang meat? Okay. So, ang mga cooking methods na pwede nating gawin, pwede ho nating i-grill. Ibig sabihin ho, cooking over direct heat, di ba? Pag roasting na sinabi ho, i-cook mo siya in an oven. Pag sinabi naman hong broiling, similar ho ito sa grilling pero oven ang ginagamit. Braising, ayan, low cooking in liquid ho ito. So lulutuin nyo, low fire sa may tubig. Stewing, cooking slowly in a pot with liquid. Frying, syempre ho, sa hot oil. Steaming and baking are gentle cooking. Now, kaya ho natin inisa-isa ito kasi importante ho ito na yung klase ng pagluluto sa meat dahilan sa later on ho pag-uusapan natin kung ano yung mga cancerous substances na naproproduce ho ng meat. And in relation kasi to sa klase ho ng cooking na ginawa. Pagka high temperature cooking daw ho, ayun, doon ho na-form yung mga cancerous chemicals or substances. So ang grilling at saka frying and broiling, yan ho puro high temperature cooking. So ayan ho, pag ganyan palagi ang luto natin, siyempre nga ho, yun nakaka-form yan ng cancerous substances. Kaya kung maaari, sa steaming and baking lang ho tayo, tsaka itong stewing, no? At saka braising. So importante ho, may relation ang way how we cook our meat sa pagkakaroon ho ng cancer ng tao. More on baking and steaming dapat, Dok. Kaso nga lang Yes. sa atin, mas mainam, di ba, yung fried yung ginagawa. Yun nga, mabilis, di ba? So, kaya commonly, hindi masyadong nasusunod ito ang after ang tao sa lasa, tsaka Yes. yung bilis ho, yung time frame. Laging Yung nag-aapura kasi. yes, yung lutong yung Yes, yes. nahabol, di ba? Yes, oo. Anyway, Doc, pag-usapan nga natin ano nga po ba yung mga carcinogenic substance na matatagpuan sa meat at paano nga rin po ba makakaiwas sa mga negative effect nito. Yan po ang ating aalamin sa ating pagbabalik. Meanwhile, para po sa mga gusto po mong magpakonsulta sa inyo, Doc, ang inyo pong clinic address and hotline number. Okay, but I would like to mention again our promo package na in-extend po namin. So yung sa detox, so buy 2 plus 1. So meaning ho, if you buy 2 detox, ang free nyo ho is ang 1-day blood cleansing or vector scan. Kung ang binili nyo naman ho, 1 detox, 1-day blood cleansing, vector scan ang free ninyo. Then for those who wants to feel and look 5 to 10 years younger, ang kasagutan po is our anti-aging protocol. So mag-prepaid po kayo ng 5, yung pang-anim ho, free nyo na. And also, take advantage na naka-discount promo pa ho ang ating high-dose vitamin C. So, habulin nyo ho, kasi isasara din ho namin yan later. As you know, ang atin hong high-dose vitamin C, nagkakaroon ho ng antimicrobial effect and anti-cancer effect. Pagkain high dose po yan given, no? And pwede rin ho yung gamitin ng mga nakikimo and radiation para hindi ho nila ma-feel yung side effect like
hair loss, yung dizziness, vomiting, panghihina, no? Okay. And yung atin hong anti-aging soap, whitening soap, look for IV anti-aging and IV whitening soap. Available po yan sa Shopee. Very effective po itong pangbanat ng skin, so babata kayo, and pampaputi, no? Habang may supply po, no, palagi ho kami naubusan ng stock sa dami ho ng bumibili, meaning effective ho siya. And yung mga gusto hong magpa-check up, so tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. So, ang ating hotline, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. And yung sa atin pong social media, yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong hanapin. Itatype nyo lang ho ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Usapang harm and benefit of meat, yan po ang ating babalikan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Balik po, second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Topic po natin para sa mga kakatune in lamang, harm and benefit of meat. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim, at kung kanina na talakay natin, Doc, yung benepisyo ng pagkain ng karne, na ito nga po ay mataas sa protein, vitamin B, iron, at marami pang iba. Ngayon naman, Doc, pag-usapan naman po natin bad side or yung negative effect of meat. Kasi sinasabi rin natin na lahat naman ng sobra ay masama. Kung aaraw-arawin natin, Doc, ang pagkain ng karne, ano nga po ba ang maidudulot nito sa ating katawan at sa ating kalusugan? Ayun, so medyo marami-rami din ho ang bad effects sa atin, kaya we should be in moderation. Mas maganda ho kung twice a week lamang ang pagkain ng meat, and yung amount po, mga isang size lang ho ng baraha o dalawang size ng phosphorus sa maghapon na po yun. Ganun lamang po, nauusok pa naman ngayon ng samgyupsal, no? So Anli yun, Doc. Bukod ho sa anli na yun, kaya nga, anli na, ano pa ho siya, di ba? Ihaw, no? O yun, di ba? Direct to the fire, which is medyo high temperature po yun no? So, unahin muna natin yung heart, kasi nga ho maraming saturated fat ho talaga ang meron sa animal fat, which is naglilid ho yan sa pagtaas ng LDL bad cholesterol sa blood. Siyempre ho, yung risk ng heart attack and stroke. And sa mga processed meat naman, yun ho yung napakatataas ho ng sodium. Tsaka may mga preservative na ho yan tulad ng nitrates and nitrites. Yung may mga kulay na pagkain ho. Very carcinogenic ho ang nitrates and nitrites, yung pangkulay ho, no? So, lahat ho ng processed meat natin, di ba, may kulay, hotdog, salami, sausages, lahat po yan, no? Cancer. So, mas marami ho ang colorectal, ibig sabihin colon cancer. Nangunguna ho yung mga pagkain may kulay, tulad ho ng tocino, di ba? So, sa tocino, doble ho ang harm, kasi bukod ho sa may nitrates and nitrites na ho yan, meron pa ho siyang yung tinatawag na caramelization. Di ho ba matamis? Yes. So, pagka ang sugar ho kasi in-expose mo sa high temperature, mas makakapag-produce ho siya ng harmful compounds na naglilid ho siya sa mutation ng cells, no? Bukod ho doon, ayan, yung nakaka-produce tayo ng polyaromatic hydrocarbon during high cooking temperature. Kadalasan ho, ang nakukuha sa ganitong klase ng cancer sa meat, cancer of the prostate, pancreas, and stomach, aside from colon cancer. And nakakapagpataba din ho ito, no? So, kasi ho yung fatty cats, yung mga kumakain ho ng taba,
Sabi nila hindi daw masarap pag walang taba, no? So nakaka-increase ho yan ng weight and nakaka-contribute ho yan sa insulin resistance. So mas nalalapit ho tayo sa type 2 diabetes. And of course, mahirap pong tunawin ang meat. Kung mahina ho ang pantunaw ninyo, ayan, it will lead to GI discomfort. Minsan you feel bloated and constipated po. No? Ang meat ho, tandaan ninyo, 3 to 4 days ho yan bago natin mailabas as fecal matter. So, halimbawa, di kayo nagugulay, puro karne, hindi ho talaga kayo mag-move ng bowel every day. So, every 3 to 4 days lang kayo, which is not healthy. No? And sa gut ho natin, nakaka-reduce din ho ito ng good bacteria. So, pag puro karne ho, babawasan yung good bacteria. Yan ho ang mga soldier natin sa ating GI tract. And sa kidney and sa liver, na-overwork po ang kidney, pati na ho ang liver pag sobra ho tayo sa karne. Kaya nga ho, kidney stone, Doc. Kidney stone kasi yung uric acid, mataas ang uric acid ng meat. So therefore, ayan, isa sa common kidney stone is uric acid stones. Sa kidney pati, kaya binabawal ang meat sa may mga CKD or chronic kidney disease kasi extra work ho. Kumbaga, imbis na lumalakad lang, kailangan tumakbo ng kidney para lang ho i-digest o i-metabolize yung protein, pagka high protein content ang kinakain. So isa na ho sa pinaka high protein content, karne ho. Bawal ho yan sa may mga problema sa kidney. Balikan rin lang natin, Doc, yung cooking method, sa pag-iihaw ba or yung sabihin natin masyadong malakas yung apoy sa ating pagluluto, dito ba nagpo-produce ng carcinogenic substance sa karne? The answer is yes. No? Kaya nga natin binanggit kanina yung mga type of cooking, no? And marami hong tao ang hindi alam ito, no? Basta syempre after tayo sa taste at ayun, madaling lutuin, masarap ang outcome, no? Ito rin, kapag nagpapangalawang init, pangatlong init na ng ulam o ng karne, Doc, yun rin yung dahilan kung bakit nagpo-produce siya ng carcinogenic substance? The answer is yes, no? So para rin yung principle natin, Elay, doon sa wag mag-uulit ng oil sa pagluluto, di ba? Nakaka-form ka na ng carcinogenic substances sa paulit-ulit na paggamit mo ng mantika. So ito, kahit hindi ho natin ulit-ulitin ng mantika, kapag ka ho very high temperature ang ginamit nating pangluto, doon pa lamang ho nakaka-form na siya ng mga cancerous chemicals, no? Tulad ho ng HCAs, heterocyclic amines. Nafo-form ho ito pag high temperature ang ginawa, tulad ng pag-grill, pagpiprito, broiling, and yung pagba-barbecue, no? Kasama ho yun. And yung mga mahilig ho sa barbecue, no? Sarap naman din yan. Oo nga, sa amoy pa lang magugutom ka na, no? Yung ho kasi, yung amino acid ng meat na sinabi natin, plus yung creatine, no? So chemical ho yan na naturally found sa muscle. Nagre-react ho yan sa high temperature. Magpo-form ho sila nitong HCA na to. Nagkokoso ito ng changes or mutation na naman sa ating DNA. So sa chromosomal level talaga. Kaya ho, ayan, nauuwi ho yan sa pagbuo ng cancer. Another is PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon. O ito ho, mai-imagine niyo ang lechon, di ba? Kasi ho ito, pagka yung, syempre, pag niluluto mo, yung fat ho and juice, nag-grill, tutulo ho yun magdiri-drip ho yun doon sa fire. At magkakos ho syempre ng flame and smoke. Ang problema ho doon sa smoke, na yun ho ang ipangluluto natin, meron ho yung genotoxic ho siya. Nagkakos ho siya ng damage sa DNA ng cells natin, leading to mutation na naman. So yung usok na so pangit ho pala, di ba? Minsan makikita natin parang juicy na pumapatak ho yung juice ng lechon or any other meat na
bina-barbecue or niluluto, papatak ho doon sa apoy, then mag-uusok. Yung usok ho yun, pag dumikit sa skin ng meat, ayan na ho, na-form na ho si HCA. Cancerous po yun. And yung nabanggit natin kanina, yung nitrates and nitrites, yan ho, nagre-react ho yan sa amines and amides. Yan ho yung mga nasa may kulay o may mga preservative na o mga processed food ho natin. Also, iron and heme iron. Yung mismo hong, di ba sabi natin, rich in myoglobin, ang red meat. Yung iron ho kasi, pagka sobra yun, masama ho yun sa katawan. Kasi, nagkakaroon ho siya ng mga formation ng tinatawag na NOC, no? So, at saka reactive oxygen species, no? So, cancerous din po in short. And yung AGE na tinatawag din, so pagka-cook na naman ho in high temperature, which is grilling, frying, and broiling, cellular damage ho ang ginagawa noon sa ating katawan. At yung sinabi ho natin kaninang caramelization. So, yung sa like tocino, matamis, di ba? So, yung sugar ho kasi, pag niluto natin sa high temperature, talaga hong nakaka-produce siya ng harmful compound. So sa tocino, doble. Niluto mo na sa kasi fry mo yun eh. Niluto mo na sa high temperature, may caramelization ng dating nangyari dyan. So doble ho ang risk for cancer. No? Okay. Para nga po sa mga gusto pong makaiwas, Doc, sa harm or danger na hatid po ng meat, ano po yung mga procedure na pwede nating i-avail sa inyong clinic? Yes, of course. Now, siyempre ho, bawasan din natin yung consumption ng meat. Sabi nga natin, twice a week lang. 5 days a week, mag-isda, gulay, prutas tayo. And try na magluto ho tayo sa low temperature lamang, like steaming and baking. Or, mag-incorporate din ho tayo ng fruits and vegetables sa diet. So yun ho ang purpose ng appetizer. So di ho bang appetizer, mga green leafy, para ho may enzymes. So, pantunaw ho. At sa end naman, may dessert tayo. So, dapat ho ang dessert natin, fruits. Hindi ho yung leche plan. Para ho, may enzymes, may antioxidant. Hindi ice cream. Oo. Para ba yung kinain mo, Elay, naipit, di ba? Nauna, may appetizer ka. So, may nag-aabang na doon na pantunaw na enzymes. Kumain ka ng meal, then, i-close mo siya by dessert, which is also may enzymes and antioxidant. So para hindi prone sa ganyan, mga cancer. Kasi may antioxidant yung kinain mo, may panangga ka. At yun ho ang totoong, yes. Fiber, Doc, di ba? Oo, maraming fiber. Yan ho ang totoong purpose ng appetizer and dessert. Hindi ho pampagana and pang alis ng suya. No? May purpose ho yun sa digestive system natin. Now, also, syempre, yung detox and blood cleansing, which is ginagawa ho yan sa clinic natin. Kasi kung iaasa lang natin sa normal na bowel movement, ang nailalabas lang ho natin yung nandoon sa dulo, nasa descending colon. Yung nasa ascending and transverse colon, hindi ho gaanong nailalabas natin yun. Ando doon lang ho yun. Plus yung mga nasa pockets, nasa mga bulsa-bulsa ng ating colon, hindi rin ho yun masyadong nailalabas. Plus, isipin natin, imagine niyo ho, 3 to 4 days bago nyo mailabas yung karning kinain. So, ano na ho yun waste product na ho yun Tinapon na nga ho yun ng liver sa colon kasi dumi na siya. So, kung 3 to 4 days pa ho yan bago mailabas, medyo na ho yun, tutubuan na yun ng bakterya. So, kakainin ng bakterya, so marumi na ho. All the while, later ho, yung colon na ho ang inaatake ng ating mga bacteria and virus. So, pag nagko-colon cleanse ho kayo, natatanggal pati yung mucoid plaque. Yun hong clay-like structure na naka-adhere sa gilid ng ating colon. Imagine niyo ho yung bakal o tubo na maraming kalawang sa gilid. So, meaning, pati yung kalawang ho, mucoid plaque, sasama ho yun palabas sa inyong detox protocol.
and pati na ho liver and gallbladder ninyo malilinis, no? But kung speaking of colon, yun ang isa sa pinakamaganda pag nagdi-detox kayo, nauubos ho yung laman, pati yung mga nakasiksik ho sa mga pockets, pati yung mucoid plaque ninyo. Which is, ideally ho, dapat ginagawa yan ng tao every 3 months. Kaya yung mga mahilig ho sa karne, meat lover, are really candidate for colon cancer. So kung alam nyo ho na isa sa kayo sa kandidato dito dahil napakahilig nyo ho sa karne, ayaw nyo sa gulay, then detoxification and blood cleansing. Blood cleansing ho, syempre yung dugo ninyo, yung mga chemical ho na cancerous and germs that are cancerous, mawawash out ho yun sa blood cleansing. And of course, our vector scan, yun nga ho, for early detection of cancer. Wala pa ho kayong cancer, pero pag lumabas doon yung 3 root cause ng cancer, ibig sabihin ho papunta kayong cancer. So may time pa ho para tanggalin natin. Okay. Para po sa mga interesado na mag-avail ng vector scan, detox program, and blood cleansing, muli Doc, ang inyo pong clinic address and hotline number. Of course, yung ating promo na in-extend. Ano nga daw po muli yung details nito, Doc? Okay, so promo package ho sa detox, 2+1. Then anti-aging protocol, yung mga gustong bumata, gumanda, lumakas, 5+1. And discounted high-dose vitamin C. Alam niyo ho, kahit isang dose lang ng high-dose vitamin C, mag-bloom ho kayo, lalakas kayo, puputi kayo, tapos pinong-pino ho yung skin ninyo, no? But of course, kung ang reason ninyo for high-dose vitamin C is for cancer, pneumonia, and others, hindi naman ho magkakasya ang isang dose lang, no? And yung atin hong anti-aging and whitening soap, look for IV, anti-aging and IV whitening soap, available po sa Shopee. And yung hindi ho marunong mag-order sa Shopee, kindly send us your name, address, and cell phone number. Ipag-o-order ho namin kayo. But be responsible enough to pay and receive your parcel. And paki-like, share, and subscribe po. Itag nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga gusto hong magpa-check up, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan rin po ang kabuuan ng ating discussion, Harm and Benefit of Meat. May benepisyo at meron rin nga pong panganib, kaya kumain lamang po tayo ng nararapat. Inyo pong nakasama, Elanie Bensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.